Salamat sa pag-watch. Si Pastor Marilyn, watching daw na diya. O si Pastor Gaviola. O siguro ang ilang simba live po kay di po sila palupit. So welcome sa ato ang panimbahon karon. O atong itsun ang ato ang mahunahon at kasing-kasing alang sa pagpamalandong sa Ginoo. Narin ato ang ibis dinhi sa naguluhan the house of God. Para sa dili pa, may I request everybody to arise. Kung ato ang basahon ang basahe sa Biblia, dinhi makita sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1 up to verse 2. So akong basahon sa English o mo response mo sa Cebuano. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to keep the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Verse 2, be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Dalay ko na ang pulong sa Dios, kaya ang pulong sa Ginoo usa kini ka blessing para sa tagsa-tagsa nato ka mga kalag o ang hinaot nga sa atong pagbasa gipanalanginan ta o panalanginan pagyud sa ato ang pagpamalandong sa iyang mga pulong karon. I request everybody to bow down our heads and we pray. Our most gracious Heavenly Father, once again, we really appreciate your goodness, your pardon, your protection, your provision, and your purity, and your power. Lord God, salamat sa imuhang pagpakiguban ka namo karon. And let your Holy Spirit move upon our hearts and mind. And we believe that there is an special operation of your Holy Spirit to each of every one of us. Gamitan mo ubos nga langan alang sa pag-share o sa paghatod ngadto kanila o pag-relay sa mga spiritual things nga gusto nimo nga ilahang mabatunan karon o mabalon nila sa tagsa-tagsa na nila kapanimalay. Tabangin mo ubos nga langan nga mo ay mag-impart o mag-share sa mga spiritual nga food o ang imong protection sa Ginoo among ikinahanglan nga imong ipadala ang imong legions of angels nga mo'y magkural nini nga area nga wala makahimo nga maka-disturb ka na mo, mga intruders o mga disturbance nga makahasol sa tagsa-tagsa ka na mo. Kundi ang imong mga balaan o mga buutan imong manlunda nga mo'y mag-aalalay o mag-administer sa matag-usa ka na mo karon nga diin na amo kini nga maangkon sa tumang kasayon sa pag-intindi o pagpanabot sa imong mga pulong. Initanan namong ito gisalig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, balik ka mo sa paglingkod nga malipayon. O gato ang i-focus ang ato ang una-una o kasing-kasing alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Di ba duha ka buok atong dalunggan? So, mo pasabot daghan ang pagpamati kaysa pag-istorya. So, House of God ato ang tema. So, natin mga civil metaphors referring to the church. Huwag itong i-repress ang meaning sa church sa Greek word na ecclesia. Klaro ba diha? Dako? O atong ikuha ang meaning sa ik means out. Ecclesia means cult. Therefore, church is a called out assembly baptized believers covenanted together to carry out
the Great Commission. Amen ba? Memorize ninyo? So, ang tinuod ay nga church, mga bautismado o mga tao na tinawag, no? Called out. Unya, gibautismuhan o nagkasinabot, no? Nga dadon ang dakong suko sa atong Ginoong Kristo o tawag na sa other nga term na the Magna Carta of the Church na based sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Okay, so adunay pito ka mga gitawag nga metaphors, no? Sabot mo metaphors, that is the part of speech na literal o na apoy figure of speech or usa ni kaning gitawag nga metaphors. So naa na sa Bible ang Romans chapter 4 mo ay nag-back up ang referensya sa meaning sa metaphor. So atong basahon. As it is written, I have made thee a father of many nations in the presence of him whom he believed, even God who quickeneth the dead and call those things which are not as though they were. So, naka-highlight nga red light mo na ang meaning sa metaphor nga that those things which are not as though they were. Kung sa daw sa Cebuano? Mga butang nga wala magalungtad, ingon nga naglungtad. So, pareha ba sa Ginoo? Wa ta ka kita Ginoo, pero imuha nga mapil nga naa ang Ginoo sa tong kaliwala. Amen? So, metaphor gani nga like for example, kamo ang mga karniro. Oh. So, wa nagpasabot nga naamoy mga ikog, kay karniro man. So, that is the figure of speech garay sa panultihon. Oh. Nga kasama ta sa karniro, tungod kay ang karniro ko dili mahadlok o i-cleanse siya. Amen ba? Di ba mo mahadlok o imigbe? Unya andam kanunay nga magpahinlok. Unya easy to lead ang karniro, dili gahig ulo. Dili sama sa kanding nga birahon mo tubig, mamalikas pa. Unya dadon nimo sa gusto nimong dadon, naagi opposite direction ginang iya. Lugnot gina siya, no? Apit ko na disgrasya gamay pa ko kay nalambot ang pisi sa kanding, iguyod-guyod ko niya, no? So, inaana gid ang kanding naa siya sariling mundo. Ang karniro dali ra gina siya pilig. So mo ni ang tagaan og metaphor ang katawhan sa Dios nga mga buotan. Amen. So naot na tanan ta dinhi mga buotan. Now, kasabot na taon sa metaphor. Mga butang nga giisip nga wala diha pero no? So mo nang metaphor. So sa oras nga magbasa ta sa Biblia kay 7 metaphors referring to the churchman. Sa oras nga mubasa ta og house of God, meaning usa ni ka metaphor nga bahin. 1 Timothy chapter 3 verse 15. So nagpunting gyapon na sa usa lang ka grupo. Amen ba? Kini ato ang grupo ng pasakupan na ani sa starting point. Gikan sa Jerusalem, niabot sa Cappadocia, niabot sa Roma, niabot sa Amerika, niabot sa Pilipinas. So na ani sa track record o dili na malalis o you cannot deny the fact na ang history na sa likod naka-scroll na. Oh? So pagbasa ninyo ang House of God, nagpunting na sa church. So bear in mind nga ang tinuod nga church kita. Amen? Mga katawhan, mga tinawag, bautismado, unya nagkasanabot, no? Nga mga lagad sa Dios. So kita ang house of God, kita, no? Dili ning building. Tawag ani church building. Pero kita ang tinuod nga mga itawag na church. Okay? Sinabot na ta? Number 2 nga metaphor is flock of God. Kung atong Cebuano ning flock, mga panon o karniro sa Dios.
Ayaw kahandok, jutay panon. So kanunay nang ipunting sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo milabay na 2000 kapin ka mga tuig. Pagbasa na po nato sa 1 Corinthians 3:16, the temple of God, maura gyapon ang grupuha, dito ra gyapon naging ka-repair. Wala na nagkalahi-lahi kay pito man ka mga metaphor. Mubasa na po ka sa 1 Corinthians 12:27, the body of Christ. So ato na ron mabasa karon ang mga teksto nga atong nanaa din ha kung tinuod ba gyud nga kita ang lawas ni Kristo. Pag-abot na po sa anong gitawag nga the saints, kita ang tinuod nga mga unsa man ang saints, mga balaan. Dili pareha sa ubang grupo nga ini kamatay usa pa sila mabalaan. Pero imong basahon ang unang Korinto 1 versikulo 2, sa oras nga mamembro kas tinuod nga iglesia, apil ka na nga gibalaan. Pagbasa na po nimo sa ikaunang nga metaphor, the kingdom of heaven, Mateo 5:3, nag-repair ya po na sa iyang grupo nga tinuod nga church nga iyang pakaslan. Number 7, the bride of Christ, John 3:29. Klaro ba? So that is 7 metaphors repairing to the church. Sa pagtanaw na to, pag subject na to, house of God, so nagpunting na sa usara ka grupo nga ipanagiyahan sa ato ang Ginoo. So, nahin to, sunahan, balikan na to akong teksto. Sa matod pa sa English din guard thy faith when thou goest into the house of God. Nabata karon din nagakatigong bata, makonsider bata ang house of God? Hinay lagi. Di man pwede nga mayroon ko nga church of God ko. Kaya meaning lagi sa church is a group, is assembly. Covenanted, called out assembly. So, mali inang natong mga amigo diha nga magpapatik-patik dahil sila nga INC. Sincere mo ha, nag-open po itong mga INC. Meaning daw ng INC, ito daw? Incomplete. Kamoy nagatag meaning ang dali ako ha. INC, Iglesia ni Cristo. So, dili siya pwede tawag Iglesia ni Cristo kung isa na siya. Kay assembly lagi. Called out assembly. So, dapat, ang correct untaan na, membro siya sa Iglesia ni kita, kung ikaw ra isa, ngayon ka nga membro ko sa Iglesia sa ato ang Ginoo. Dili kay nga Iglesia ni Cristo ka. Kay paghisgot na gani o church, group of people na. Okay? Kuha ninyo? Kaya kung balikan na to ang meaning sa church, is in Greek word is ecclesia. Okay, so ato na yung mga bagay din sa Ecclesiastes atong balikan ang Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 2. Sa giingon ganito sa verse 1, diri sa Cebuano, bantayan daw na to ang atong tiil. Gibantayan ninyo yung tiil ron? Tama ba? Basig nagkahugaw na yung tiil. Pamilin niyo yung siyos. Yung chinilas, nas gawas. Amen. Tinumanan biday mo. Ano na yung number 1 keep thy foot. Bantayan na itong tiil. Hindi na ba gusto ng Ginoo nagkatae-tae mong tiil. Imuhang sapatos, kung katamak na tae, is better nga mabiling bibiha kay bahuan ang Ginoo na na-assess karon sa atong kaliwala, tiguban siya. When thou goest, sa oras nga muanhi daw ta, nga magtigom ta, o kita ang gitawag nga house of God. Unya, ready to hear. Mati ba mo? Now, ato na daw sugdan o tukik ang kining nagbantay sa ira mga tiil. Kaya ito daw nagtaon din sa isa nga iba nga translation. Sa ganito, Acts chapter
memorize dayon sa atong concordance. So, Acts chapter 7, verse 23. Kamoy akong pabasahon aron na ma-bless po mo. Sa dito lang sa Cebuano. Ready po? Pang sa may tapatan na katubig ang iyang Panginoon. Murag di man mao ni? 33. Oh, naligaw po kapil. Namati lagi po sa atong concordance lagi. So, 33 di ay gi-correct ni Brother Samuel. Okay. So, okay lang yapon. Okay. Ready go. In the last days, gamay na lang kayong tinuod nga simbahan sa itong Ginoo nga nag-apply o nag-practice sa biblikanhon nga mga practices. So, dili panugay atong isugdan ang pagpanghinlo o pagbilin sa atong mga sinilas o sapatos. No? So, third Sunday na siguro, second Sunday. Huwag na sa Bible. No? Gikan pa na sa mga Hudyo. Nya kita na may nag-act karon nga spiritual Diyos. Amen ba? So, ato pong himuon oy. Di ba ang Israel basta mo kapos na sila silang armas, muampo na sila, naaday ng Ginoo. Oh. Kinsa na kahinungdon sa kumuwali itong last Sunday nga i-emphasize na itong duol sa luwag. Kasabot mo duol sa luwag? Dali ra ka maka kuha sa imuhang tuyo. Kung kaon, dali ra ka makandusan sa mga panalangin. Tungod kay duol sa luwag. Lakas. So, you cannot deny the fact ang the reality tiris kalibutan biya sa gingharian disimpro lang. Tawag nga lakas ko sa LTO, dali ra kayo i-process sa akong papers. Muna nga sa Ginoo po, akong i-review ha. Kinsa atong abogado karon? Si Jesus Christ. Kinsa ang nagpatunga sa tao between man and God? Si Jesus. Atong i-correct ni, dili si Maria ha. Kay naay nagpasundayag na doktrina nga Mary is the mediatrix between man and God. Mali. Wala sa Bible na. Ang naa sa Bible, si Jesus Christ mooy mediator. Siya ang nag-mediate, siya mooy nagpatunga. Now karon kung nakahibalo ka nga si Ginoong Kristo, ang atong manalaban, abogado na to, tigpataliwala siya. Siya ang kanunay mo salo kung unsa ang problema nga ni-arise sa to time welcome nga husgahan na ta, mga tubang na ta sa judgment seat of Christ, kay puros na luwas dito mga tubang. Unsa naman si Kristo sa diin nga mga tubang ta? Abogado ba gyapon siya? Dili na. Unsa na siya? Judge. Oh. Unsa inyong pagpamati ana? Dili dolos luwag. Pagkalas lakas kayo. Oh. Kanta bitaw ko kay naamay yang people pa ko sa una. Kanta ko niya akong igsoon mo may judge. Oh. Dao ko eh. Wala nga. Ingon pa. 99 daw akong grado. Perting daw kasi nagka-break sa bang record kay perting daw. Nakuha yung ibutang dito. Oh, kay wala daw si kuti-kuti brother God. Oh. Lahi ng duol kas luwag ug lakas kas Ginoo. Amen ba? Amen. Oh, sa mundong ito na ay grupo sa to ang Ginoo nga duol kayo sa iyang kasing-kasing. Ana na siya bisan sa panimalay nga di na mingon nga dili na sila magpahalata nga na sila pinalabi. Pero deep inside na sila yung mga piborito nga mga ilang mga anak. Oh. Kana laging nakapahimuot sa iyang kaugalingon mo na piborito niya. Muna nga, maningkamot ita nga magpahimuot ta sa tuang Ginoo ni orasan. Amen? Amen. So, ato nang nabasa nga ibantayan nato atong mga tiil. Kay naa sa Acts 7:33, o maingon kaniya ang Ginoo, hubua ang mga sapin sa imong mga tiil kay ang dapit nga ginatindugan mo yuta nga balaan.
So kini matawag ni balaan tungod kay gisit apart ni nga dapit dili ni ingon nga dapit nga dili ta magnegosyo kun dili usa ni kadapit nga adtuanan nato nga diin giispektan nato nga mapaduol ang Dios o magpataliwala niining orasan. Amen. So mo na nga magbihib ta sa ato ang pagsimba kay naa atong Ginoo. Oh, himos-himos gani kayon ka na as mayor. Di ba pabutan-buutan din ka no? Kung nagbukas ka, maulaw ka, mag-ilis din ka no? O, mayor lang na ha? Nga karon kong Ginoo. Ingon siya nga, umato daw tas balay sa Diyos, magbihib ta, di magbihib po ta. Nga, manghinlo ta, di manghinlo po ta. Kung sa'y sunod ka niya to? Keep thy foot, dayon, wind daw. Limot lagi mo dayon no? Kung saan ito? Ikaduha? Bantayan daw nato atong mga tiil sa oras nga muadto ta sa ikaduha ni when thou goest. Asa man mo nakanhiron? Dinhi sa house of God. So, ang Mateo 11:29. So, ang inyong destination, ang inyong transaction karon nasang-ayon na sa gustos Ginoo. Kay gustos Ginoo nga dili mo muadto ni atong nitong church food. Church food magpatawag na ako ng church. Napod sila yung Kristo. Kasabot na mo anak? Kasi nakarelate din eh. Ha? Si Bunso makarelate ani. Kay akin niya. Bunso, tawag po itong church itong dito. Ano man? Napoy Kristo na. Sa ganina? Galeri. Sa bungan. Oh. Tawag na church. Pero dili church na iya sa ato ang Ginoo. Tama ba? Oh, napo na sila Kristo. Pero ang Kristo niya, tao dili Dios. Oh, di ka mo sadong sa Kristo niya. Di ka pwede magsugal niya. Pero mga kaigsunan, kita karon wala ta dito. Kundi naata dinhi sa balay sa Dios. Amen? Amen ba? When thou goest, sa diin daw ka nga muadto, asa day ta muadto karong adlaw? Muadto ta sa pagsimba. Inyong kasing-kasing una-una nabas pagsimba? Mo na giingon sa tong Ginoo, nag-imbita ang Ginoo. Anong tawag ako? Unsa giingon sa Ginoo? In Matthew chapter 11 verse 28, mo ni ang awhag sa Ginoo karon. Ako dili ko kabasa sa inyo ang una-una, di po nako makita ang inyong kasing-kasing, pero ang atong Ginoo nga kauban nato ron, siya na guide nako ron nga mo ni akong basahon. Atong panyaw, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen ba? Muna gusto sa Ginoo nga ang ayan natong adtuan ang balay sa Dios kay niingon ng Ginoo, duol kamong gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Unsay buot pasabot niini mga kaigsunan? Gibugatan ka sa imong kinabuhi tungod kay sa balat ng mundong ito daghan kayo nga mga yawanon, kay ebidensya maguda kan ayawa, kay daghan kayo mga yawanon mga tao. Pero naapoy mga Diyos nun nga tao kay ebidensya na nga naay Diyos. Amen? O, bisan kung saon ni mong away, bisan kung saon ni mong pa-discourage, di yun mo discourage, mo simba gid siya sa iyong Ginoo. O, bisan kung saon ni mo siya ka ng dani, aron nga mo mamalikas po siya, di siya, nag-amping gid sa siyang baba. O, wala ebidensya nga naay Diyos kay in Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang Dios nga dili makita, adunay ebidensya kay naay mga Dios non nga mga tao. Ang yawa di pod makita pero naay ebidensya nga naay mga yawanon nga tao. Ang makuhanan ginarip niya iyang mama, girip niya iyang igsoon, ang amahan iyang girip pod iyang anak. So itawag ni mo anak, normal mo na sa tao. O, muna nga, ingon tong
na kang tulpo, Satanas. Online ka na, Satanas. Ano po diya? O, niuyon siya nga, Satanas yung pangalan. Iya manggirip, iya mama. Wala na nag-Espiritus tulpo niya siya. Satanas, online ka na? Siya po siya. O. Kaya kung sabay tawag kayo mo ng taong inyong anak, tawag pa dahil mo nagtarong. Wala siya mga kaigsunan. So, pero tarong ka nga tao, tawagon po ka sa tarong ng pangalan. Dispituan ka mayo, tagaan ka o, dungog, tungod kay Diyos nun ka na tao. So, muna ay gusto sa Ginoo na kung usa ang atong kabudlay karon, ikapuyan ka sa tuang mga bisyo nga dili nato kayang undangon. So, pagpatabang sa Ginoo ni orasa. Amen? Kay papahulayon ka. Actually, daghan ka nga ginagdala-dala nga murag ikapoy na ta atong kinabuhi. No? Pero awag sa Ginoo kay open pa man ang grasya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, come unto me. All that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Basta mo ingon na gani sa Ginoo nga tagaan kani kapahulayan, believing nga mo ginay mahitabo sa imo kay dili mamutpot ang atong Ginoo. Tama ba? Itong niaging Domingo akong i-emphasize ang Marcos 9:29 nga according to your faith, be it unto you. Kung sa daw ang imong gituhan, maoy mahitabo nimo. Nining orasa, kung imong gituohan nga ni paduol ka nining balay sa Dios, niya nagpaduol ka sa Dios og ni surrender ka sa Ginoo, timan ining orasa, di ba? Magaan ang imong pamati. Amen? Kaya ingon siya nga, and I will give you rest. Kano siya, ugma pa dili man niya nahabit ang atong Ginoo, dili siya kanang delaying tactic ang atong Ginoo, ang kanang gitawag nga manya nahabit o kanang procrastination, that is a danger. Ang atong Ginoo karon gyud kanunay na niya. Now is the day of the accepted time. Now is the day of salvation. Puros na karon. Nganong giyon na gituyo ko na sa Ginoo kay advantage na sa tuwa. Kabalo ba ta buhi pa ta ugma? Dili no. Kung anak gani, wa gani ko mag-expect nga sayo siya kuhaon. Dapat ako untay una kuhaon. Kaya wa pa nila na-enjoy yung ilang pagkabataan. Di ta makabalo. Muna nga, gituyo gina sa Ginoo ang pag-awag. Kung karon ka nga mag-usab, karon mo ayaw, kunyara pa, daghan pa kay ka mga alibay. Manya na habit na. Samot manya na habit. Unya-unya ba? No. Delay ba? Delay. Danger kay na siya. Kay, imbis kay, imuha na, kayuhan na o talang, imuha na kasi mong mga atubangan, gidelay man nimo. Ingon ang Ginoo, now is the day of the accepted time. Wala ka nag-accept, nga sinners ka. Now is the day of salvation. Wa nimo tuhi nga siya lang makaluwa sa imong kalat. Now is the day nga tagaan ka rest sa imong kalat. Tagaan ka kapahulayan sa imong kalat ba? Kay kanang tao nga nabugatan, siguro wala siguro yung mga na-stress diri kay number 1 man gunang makabugat sa imong kalat. Primero stress ka. Okay pa na madala-dala pa? Basta stress ko, ipakuhay lang. Relax, just relax. Ngayon pa just see a movie. Kalimot siya ang problema. Balik naman po. Hantod na nakuan gid siya, na influence gid siya sa mga factors nga nakapaluya, nakapabugat niya. Unsay sunod ana? Kanang depressed. Tama. Pag depressed na ikabot pasubot, nahunlak na ang imuhang kuan. Mga acid nimo nang gawas na diha sa imong tiyan, mo nang usil man ko. So mo na depression sa katao. Unya, di na siya mapakali, di na siya katulog, di na siya gusto istoryahon, di na siya gusto nga naay magsamok, gusto na siya magkanang inusara siya. Unya, mo na kinaham ni Satanas. Kay luya ka naman, depressed ka naman. Si Satanas magpadala dayon ng mga demonyo. Manungtong dayon na diri sa abaga. Ingon dayon diha yung mga mumong dayon diri. Abi nimo mo to imong huna-huna, pero gihungungan ka ni sa mga demons, kaya may the doctrine of demons, kadaghan kayo na, kagumay, manungtong na. Ngayon siya, pag-suicide na.
O palikis. O, para matapos na yung problema. Mutulog ka, di ka katulog. Tulog po kag adlaw, di po ka katulog. O,